Okay, good morning everybody. Good morning po sa lahat na nanonood sa ating FB Live today. Today is May 1, 2022. At tayo po ay simula ng ating prayer and fasting today. Isang linggo po tayo from May 1 to 7 ang ating prayer and fasting. And we'd like to welcome all of you who are watching, no? Yung mga taga-Pasig, taga-Bulacan, okay? And sa mga bago nating kaibigan na nanonood, this is Pastor June Mesias of His Dwelling Place Church. And we'd like to invite you to worship the Lord together with us this morning. Sige po, tayo na po tayong lahat. Sa umagang ito, hallelujah. Let's lift our hands to the Lord. Come on. Let's lift our hands to the Lord. Heavenly Father, we acknowledge your presence in this place. At Lord, kami pong lahat ay nagpapakumbaba sa iyo. Humihingi ng tawad, Lord, sa aming mga kasalanan. Cleanse us, Lord, with the blood of Jesus. And we invite, O God, your presence. Open the heavens, O God. Come move, Lord God, in this place. Move in our hearts, O God, mightily, O Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, we lay down, Lord, everything, our heaviness, every problem, O God, and we set our eyes towards you. Salamat po. And I pray, Lord, that you meet every need today, Father. Pati yung mga nanonood sa amin, Lord, anuman mga pangangailangan nila, Lord, tugunan niyo po ngayon. Salamat po, Lord, because you are alive. We thank you, Lord, because you care for us and you are here for us. Hallelujah. Hallelujah. Come on, just lift up your hands to the Lord. We worship you, Lord. Come on, just say, I worship you, Lord. I worship you, Lord. I worship you. I praise you, God. Come on, sige, buksan natin mga bibig. Tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Purihin ka, oh Diyos. Purihin ka. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Purihin mo ang Panginoon, come on! Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Oh, purihin ka. O Diyos, ikaw ay mabuti, Panginoon, patuloy na nagiging tapat sa amin, Panginoon, sa araw-araw. Salamat po sa katapatan mo. Amen? Pasalamatan mo, Panginoon. Come on. Give Him thanks. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Hallelujah. We love you, Lord. Mahal kita. Sabi mo kay Lord, mahal kita, O Diyos, mahal kita. Mahal kita, O Diyos, mahal kita. Oh, mahal kita.
mahal kita. Mahal kita. Sige, sabihin mo sa Kanya. Mahal kita. Mahal kita. Amen. Sino dito nagmamahal kay Lord? Taas ang kamay. Thank you, Lord. Iwagayway. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Truly, si Jesus lang. Sabi mo, si Jesus ang daan. Si Jesus lang. At wala na pong iba. He is the way, the truth, and the life. Amen? Amen po ba? Naniniwala po ba tayo doon? Hallelujah. Maganda po ba ang ginawa ng Lord para sa ating buhay? Amen. Binigay niya, inalay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Sabi mo sa atin, para sa iyo. Para sa iyo. Amen. Kaya anong gagawin natin ngayon? Magsasaya tayo. Amen po ba? Sabi mo sa atin, bawal malungkot. Tayo ay magsasaya. Dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Hallelujah! Come on, galaw-galaw! Woo! Mga anak ng Diyos, magpuri sa Kanya. Hallelujah! Come on! I lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. Troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Here we go! One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I... One more time! One way! One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Come on! You are always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never, ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. Here we go! One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I... One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I... Sandali lang. Parang hindi ako naniniwalang masaya kayo dahil sa ginawa ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, masaya ka ba talaga? Masaya ka ba talaga? Parang hindi ka masaya eh. Di ba yung masaya, nagwawala, sumasayaw, lumulundag, humihiyaw? Di mo ba? Sige, pwede kayong lumapas sa mga upuan nyo. Come on, come on, come on. Come on. Come on, let's celebrate the goodness of the Lord. Come on. Yung mga nandiyan dyan sa likod, we welcome you. Dito sa harap yan. Dito, napakaluwag ng dance floor. Come on. Come on, everybody! Huwag ka nang mahiya. Sabi mo sa kanila, huwag ka nang mahiya. Huwag ka nang mahiya. Dahil sa kabutihan ng Diyos, ipagmalaki natin siya. Amen! Hallelujah! Are you ready? Are you ready? Come on! Woo! You are always, always there. You are always there, every how and everywhere.
abound so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. Lahat ng nagmamahal kay Lord. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Come on, say out. Yung iba parang ang tigas ng katawan eh. Ganun-ganun lang oh. Kumembot ka naman ng konti. Yan. Hallelujah! Thank you, Lord! Sabihin natin, you are the way. Amen. You are the way, the truth, and the life. And not by sight for you. We're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight for you. We're living all for you. Bilisan natin, come on! You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. Come on! You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. Sumigaw! Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only. Isayaw mo yung katabi mo, come on! Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one that I could live for. You're the only one that I could live for. Hallelujah! Woo! Sabi mo sa katabi mo, talaga bang mabuti ang Diyos? Talaga bang mabuti ang Diyos? Talaga ba? Woo! Sabihin natin, you are the way, the truth, and the life. You are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight for you. We're living all for you. One more time. You are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight for you. We're living all for you. Bilisan natin. You are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight for you. We're living all for you. One more time. You are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight for you. We're living all for you. Sumigaw! One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one that I could live for. Sabihin natin kay Lord. You're the only one that I could live for. Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah! Woo! Thank you, Lord. Sapa. Woo! Grabe. Mabuti ang Diyos. Amen. Sabihin sa tayo, mabuti si Lord. Sa ibang bagay, pinagpapawisan tayo, napapagod tayo. Bihira lang tayo mapagod kay Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, itodo mo na. Todo mo na. Woo! Palakpakan natin ang Panginoon. Come on! Yung palakpak para sa Diyos! Hallelujah! Sabay sigaw! Hallelujah! Amen. Kailanman, wag mong titipirin si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, wag mong titipirin si Lord. Amen. Sige, sabihin mo sa kanya ulit, wag mong titipirin si Lord. Kasi hindi kanya tinipid. Amen? Binigay ng Lord yung the best para sa iyo. Kaya ibigay mo rin yung the best para sa kanya. Amen? Woo! Hallelujah! Sige, taas natin mga kamay. Come on, iwagayway para sa kanya. Thank you, Lord. Parang mga bandera. Ngayon, Panginoon, sa darating na eleksyon, ang dami nagtataas ng kanilang mga banner, ng kanilang mga kulay, Panginoon. Pero Lord, dito itinataas namin, Ikaw, O Diyos. Tinataas namin ang pangalan mo, Jesus, sa lugar na ito. Hallelujah. And we worship you, we glorify you. We love you, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, hipuin niyo po ang bawat isa. Puspusin niyo po ang bawat isa, O God. Let's sing this song from your heart to the King of Kings. In the splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, trembles at his voice, trembles at his voice. Sing it from your heart. How great is our God. How great is our God. And oh, see how great is our God. Hallelujah. Age to age He stands. Age to age He stands. And time is in His hands. Beginning and the end. Beginning and the end. The Godhead, three in one. Abba, Father, Spirit, Son. The Lion and the Lamb. The Lion and the Lamb. How great, how great. Oh, sing with me, how great is our God. And oh, see how great is our God. Come on, all the voices, sing with your heart. Come on, how great, how great, how great. Oh, sing with me, how great is our God. How great is our God. You're the name above all names. The name of Jesus. Hallelujah. Above all names.
are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. Name above all names, you're the name above all names. Jesus, you are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. Sing how great, how great is our God. Awitin natin sa Tagalog. Dakilang Diyos, awitan ng dakilang Diyos, awitan natin ang dakilang Diyos. Minsan pa, dakilang Diyos, awitan ng dakilang Diyos, awitan natin ang dakilang Diyos. Minsan pa, dakilang Diyos, dakilang Diyos, awitan ng dakilang Diyos, awitan natin ang dakilang Diyos. Dakilang Diyos, dakilang Diyos, awitan ng dakilang Diyos, awitan natin ang dakilang Diyos. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, see how great is our God. Yes, oh, see how great is our God. Yes, oh, see how great is our God. You are great, Lord. Show us your glory, O God. Show us your glory, Lord. Show us your glory.
Lord. We just come into your presence, oh God, today. And we thank you, Lord, that we can come into your presence because of the blood of Jesus. I see the cloud. I step in. I want to see your glory like Moses did. Flashes of light and rolls of thunder. But I'm not afraid. I'm not afraid. Make this your prayer. Show me your glory. Show me your glory, my God. Show me your glory. Show me your glory. I'm awed by your beauty. I'm lost in your eyes. I long to walk in your presence like Jesus did. Your glory surrounds me, and I'm overwhelmed. But I'm not afraid. I'm not afraid. I'm not afraid. Show me your glory. Show me your glory, my God. Show me your glory. Show me your glory. I long to look on the face of the one that I love. Long to stay in your presence is where I belong. Long to look on the face of the one that I love. Long to stay in your presence is where I belong. Long to look on the face of the one that I love. Long to stay in your presence is where I belong. Long to look on the face of the one that I love. Long to stay in your presence is where I belong. Is where I belong. Is where I belong, Lord. I belong to you. I belong to you. I belong to you, Jesus. Sabihin mo kay Lord yan. I belong to you. I belong to you. I belong to you, Jesus. Minsan pa, awitin mo sa Kanya. I belong to you. I
Kung talagang sa Kanya ka, wala ka nang dapat ikatakot pa dahil ang buhay mo ay nasa Kanyang kamay. Hallelujah! I belong to you. I belong to you. I belong to you, Jesus. I belong to you. I belong to you, Jesus. I belong to you, Jesus. I belong to you. I belong to you. I belong to you. I belong to you. I belong to you, Jesus. I belong to you. I belong to you. I belong to you, Jesus. Hallelujah. Sino dito talagang binigay mo na yung buhay mo kay Lord? Na-excite ka bang makita mo siya, makasama mo siya? Natutuwa ka ba? Nagagala ka ba? Yan ba ang hangad ng puso mo? I want you to sing this song. I long to look on the face of the one that I love. Hallelujah. Mean it from your heart. Let's sing it softly. I long to look on the face of the one that I love. Long to stay in your presence. It's where I belong. Long to look on the face of the one that I love. Long to stay in your presence. It's where I belong. long to look On the face of the one that I love. long to Stay in your presence. It's where I belong. on the face of the one that I love. Long to stay in your presence. It's Where I belong is where I belong. Is where I belong. I belong to you. I belong to you. I belong to you. Jesus. I am yours alone. I belong to you. I am yours. You are mine. I am yours alone. I belong to you. I belong to you. I belong to you, Jesus. Hallelujah! 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 Lahat ng kay Lord, pumalakpak. Hallelujah! Bigyan mo siya ng papuri, pagsamba. Oh, hallelujah! We love you, Lord. We love you, Jesus. We praise your name, O God. Amen, amen. Napakabuti ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa 5 tao, mahal na mahal ka ni Lord. Amen.
Nakakaupo na po tayong lahat. Parang ayoko na mag-preach. Pwede bang kumanta na lang tayo ng kumanta? No? Mas masarap pa na makapiling natin ang Diyos. Solved na tayo. Amen? Yun naman talaga ang pinunta natin, di ba? Makapiling at makasama ang Diyos. Okay? So, hallelujah. Good morning po sa inyong lahat na nanonood sa ating FB Live. This is Pastor Jun Mesias, and pakiusap lang po mga bagong kaibigan, please like and share our broadcast today para mas marami pa hong makapakinig ng ating broadcast. Okay? At ngayon, ano ba? Tutuloy pa ba natin? Kakanta na lang tayo. Sige, hallelujah. Thank you, Lord. Sino dito ginawa mong body-body ang Holy Spirit? Kinakausap mo na siya. Holy Spirit, samahan mo ko. Yan, salamat po sa mga... Okay. Kinakausap ba kayo ni Lord? Okay. Pag hindi, kulitin mo. Okay, pag hindi ka kinausap, kulitin mo ng kulitin. Kakausapin ka rin niya. Okay. So our topic today, okay, hindi ko na is about the Holy Spirit pa rin. Okay, part number 3 na tayo sa Holy Spirit. So nung mga nakaraan pinag-usapan natin, ano po yung pinag-usapan natin? 'Di ba? Who is the Holy Spirit? He is God. Okay? Sinabi ko he, hindi she. By the way, pag tiningnan niyo po, 'di ba, sabi ni Jesus, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations and baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Wala na pong ibang binanggit na pangalan. Kaya wag po nating dagdagan. Sabi mo sa katabi mo, wag mong dadagdagan. Sige, kausapin mo katabi mo, wag mong dadagdagan. Okay, ang sinabi ng Lord. Sabi sa Book of Revelation, kapag nagdagdag ka, dadagdagan ka ng parusa ng Lord. Okay, pag nagbawas ka, may gagawin din si Lord na parusa sa iyo. So, kung ano yung sinabi niya, yun lang yun. Wag na tayong hihigit pa. Wag din tayong magkukulang. So, 3 lang po ang binanggit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Wala na pong iba. Period. Okay? So, lahat po yan, okay, diba? Kung gender lang pag-uusapan natin, walang she, he, binabanggit ng Bible. Okay? The Father, the Son, the Lord Jesus, and the Holy Spirit, binabanggit din na he. Mamaya makikita natin sa mga verses, no, he, patungkol sa Holy Spirit. So, pag may narinig kayong boses babae, ay hindi si Lord yun. Okay? Sabihin ko sa inyo, hindi si Lord yan. Okay? Male voice po, okay, ang maririnig nyo. Okay, masculine voice, lalaki ang boses, hindi po babae. Okay? So yun na, maliwanag po yun. So, ngayon naman, pag-uusapan natin, what happens when the Holy Spirit enters our life? Ano mangyayari o anong magaganap sa iyo kapag pumasok sa iyo ang banal na Espiritu? Kailan ba papasok ang banal na Espiritu? Nung tinanggap natin si Jesus, nung naniwala tayo, nanampalataya tayo sa Kanya, tayo po ay naipanganak saan? Kalimutan na. Tayo po ay naipanganak saan? Sa langit. Yan, tama. Salamat po sa sumagot. Sa langit. No? We are born from above. Kaya po, born again. Pinanganak tayo muli. Hindi ko na po explain ito kasi nung mga nakaraan, in-explain na natin yung ibig sabihin ng born again. Hindi tayo club. Hindi po tayo relihiyon. Tayo po ay pinanganak sa spiritual, sa espiritu, para tayo magkaroon ng, di ba, connection sa Ama. So, tayo po ay may relasyon. Marami pong tao may relihiyon, walang tunay na relasyon sa Diyos. Okay? So, number 1, ano po yung mangyayari sa atin kapag ang Holy Spirit po ay sumaatin o pumasok sa atin? Number 1, okay, new birth. Okay? Bagong kapanganakan. Okay? You are born again. At babaybay na naman natin dito yung tinakil natin nung part 1. Okay? So dito sa part 1, makikita natin sa John chapter 3 verse 1. Basahin natin. 1. There was a man named, ano daw? Nicodemus, a Jewish religious leader who was a Pharisee. So ang kausap dito ni Jesus ay isang Pariseyo. Okay? Ang Pariseyo po, meron silang mga disiplina. Religious leader po siya.
So hindi po ito ordinaryong tao kausap niya. Mataas na tao to, may katungkulan po ito. Okay? Siguro ito ang mga ranggo nito, parang mga bishops o mga ganun po ang ranggo nito. Okay, in the religious world. So leader po siya at anong sinabi sa verse 2? After ano daw? Dark one evening, isang madilim na gabi, okay? Sabi dito, he came to speak with Jesus. Pinuntahan niya si Jesus. Okay, isa siyang kilalang leader at nahihiya siya siguro sa kanyang mga kasamahan na pupunta siya kay Jesus. Kasi hindi naman nila kasama sa kanilang relihiyon, hindi naman nila kasama sa kanilang organisasyon. Dahil si Jesus ay, di ba, may sariling disipulo. So sabi dito, kinausap niya, Jesus, sabi niya, Rabbi, ibig sabihin niyan, teacher, guro. He said, we all know that God has sent you to teach us. Aba, in-acknowledge niya na ikaw ay galing sa Diyos at yung tinuturo mo, galing sa Diyos yan. At sabi niya, your miraculous signs are evidence. Ebidensya po na nakasama mo ang Diyos, that God is with you. Ang ganda ng sinabi ng leader na ito. Tama po ba? Alam niyo po, kahit nahihiya siya sa kanyang mga kasamahan, na makita siyang kausap si Jesus, kaya nga gabi siya pumunta, pero dito nagpakumbaba siya. Sinabi niya, Jesus, Rabbi, teacher, yung mga tinuturo mo galing sa Diyos. At hindi lang yun, di ba, meron pang mga kasamang mga signs, no? Mga healing, etc. na ito'y nagpapakita na kasama mo talaga ang Diyos. At sinabi dito ni Jesus in verse 3, kakaiba yung sagot niya. Okay, sabi sa verse 3, tingnan natin, Jesus replied, I tell you the truth. Sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Unless that you are born again, you cannot see the kingdom of God. Kanino nang galing yan? Sino nagsabi? Sino nagsabi? Si Jesus. So hindi to sabi ng pastor, hindi to sinasabi ng sino man, kundi si Jesus mismo nagsasabi nito at dinirekta niya na yung taong kausap niya. Sino yung taong kausap niya ulit? Pariseo, si Nicodemus. Diba? Mataas ang posisyon. So ano ibig sabihin nito? Lahat ng tao ay nangangailangan ma-born again. Kahit na sa tingin mo ikaw ay napaka-spiritual na o napakataas na ng posisyon mo sa society, kailangan mo pa rin si Jesus. May iba pang kwento dyan na pinuntahan ni Jesus, di ba, si Maria Magdalena. Ano po si Maria Magdalene? She's a prostitute. So, ibig sabihin, sa pinakamataas na tao, sa tingin niyang banal siya, maayos siya, religyoso siya, kailangan ma-born again hanggang sa pinakamababang tao sa tingin natin. Yung sa tingin natin mga taong wala nang, ang tawag dito, patapon na or walang pag-asa, yan. Walang pag-asa dito sa mundong ito at hindi lang yun, walang sinasabi, okay, walang direksyon, okay, fill in the blanks. Alam niyo po, lahat tayo ay kailangan nating ma-born again. Amen? Naintindihan niyo po ba? So dito kausap ni Jesus, isang mataas na tao, diniretso niya na. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Okay, diretsuhan na. Unless, di ba, you are born again, you cannot see the kingdom of God. Bakit niya sinabi ito kay Nicodemus? Gusto niyang pahiyain? Hindi po. Gusto niyang makasama si Nicodemus saan? Sa kaharian ng Diyos. Amen? Amen po ba? Diretsuhan na. Sabihin mo sa katabi mo, diretso na to kapatid. Sige, kausapin mo siya, gusto kang makasama ni Lord. Sige, kausapin mo ang katabi mo, gusto kang makasama ni Lord sa kaharian niya. Kahit na ano pa man ang background mo, ano pa man ang nagawa mong kasalanan, ano pa man ang nagawa mong, di ba? Gustong-gusto tayo makasama ni Lord. Amen? He loves us so much. Dinerecho niya na. So, verse 4, hindi ko na lang nilagay dyan, hindi magets ni Nicodemus. Kaya nga sinasabi ko, hindi porket uma-attend ka ng simbahan, alam mo na lahat. Hindi porket nagtuturo ka ng salita ng Diyos, alam mo na lahat. Hindi porket, di ba, nangangaral ka, ay naiintindihan mo mga spiritual na bagay. Kasi dito, pinakita ni Jesus, yung kausap niya, spiritual ang pinag-usapan, naging mangmang. Sabi ni Nicodemo, paano ba yun? Sa edad kong to, sa katandaan kong ito, papasok na naman ba ako sa sinapupunan ng nanay ko at ipapanganak? Di ba? So, ito'y logic ang ginagamit niya. At in-explain ni Jesus, sabi niya sa verse 5, in-explain niya, Jesus replied, yan, basahin natin, I assure you, yan, I tell you the truth, no one can
enter. Kanina see, ngayon enter. Papasok na. The kingdom of God without being born of water and the Spirit. Ano ibig sabihin po niyan? And explain po ni Jesus yan, okay? Ang water, sabi nila, baptism. Hindi po. Kailangan daw tayo ipanganak in the natural way. Di ba? Pag pinapanganak ang bata, meron niyang tubigan. Di ba? May parang ang tawag ito? Placenta. Yan. Nandoon sa loob. Di ba? May bahay bata na tinatawag natin. Di ba? Na punong-puno ng tubig yun. Di ba? May tubig yun. So, sabihin, we are born in the natural. Okay? And binanggit dito, and the Spirit, sa Espiritu. So, in-explain further ni Jesus, sabi niya dito sa verse 6, basahin natin. Humans can reproduce only human life. Totoo nga naman. Kapag nanganak ang buntis na babae, okay, syempre, ang lalabas, tao, hayop? Tao. Okay. But, sabi dito, the Holy Spirit gives birth to spiritual life. Ang banal na espiritu ay nanganganak din. Saan? Spiritual na pamumuhay. Tayo po ay dinadala sa pinapanganak saan? Sa langit, born from above. So tayo ay pinanganak, 2 beses na pinanganak. Pinanganak dito sa lupa, sa ating laman, at pinanganak sa espiritu sa sangkalangitan. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, dual citizenship ka pala. Hindi mo na kailangan kumuha pa ng visa sa US, hindi mo na kailangan kumuha ng visa sa ibang bansa. We have dual citizenship. Taga-Pilipinas tayo at taga-langit tayo. Amen? At yun po ang pinakamataas sa lahat. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga ang prayer ni Jesus sa mga nananampalataya sa Kanya, sabi niya, tinuruan niya mag-pray, di ba? Our Father who art in heaven, hallowed be, or holy is your name, Ama. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kung anong meron dyan sa langit, maganap dito sa lupa. Para kanino? Para kanino? Babagal kumuha. Para kanino? Sino ba yung nag-pray? Ikaw. Kung hindi ka nag-pray, hindi mo makukuha. Tama po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-pray ka. Kasi ang sabi ng Lord, ganito kayo mananalangin, di ba? Thy kingdom come, thy will be done. Pag sinabi mong thy kingdom come, lahat na ng magagandang regalo, kalooban, plano ng Diyos para sa iyo ay gusto niyang mangyari sa buhay mo at hindi lang sa iyo, pati sa pamilya mo. Saan ka pa? Tinalo pa ang mga pangako ng mga politiko. Sinasabi ko sa iyo, ang pangako ng politiko, napapako yan. Pero ang pangako ng Diyos, kailanman, hindi mapapako yan. Matutupad yan. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So yun kaya talagang gusto tayo ng Lord ma-born again kasi gusto niyang maipanganak tayo doon sa kaharian niya. Dahil doon sa kaharian niya, walang kakulangan. Walang problema. Amen? Lahat ng kailangan ng tao ay naroroon sa kanyang kaharian. Kaya gusto niya tayong ma-born again. Hindi para pumasok sa isang relihiyon, sa isang samahan, kundi magkaroon ng tunay na relasyon sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya kung ikay napanganak sa kanyang kaharian, ano ka? Singaw? Ano ka? Ano po tayo? Hello? Ano po tayo? Ha? At parang ang lungkot niya, mayaman. Ano po tayo? Mga anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, di ba? Anak ka ng hari, ano ka? Mayaman ka. Sabi mo sa katabi, hindi mo alam? Mayaman ka? Mayaman po tayo. Mas mayaman pa tayo kay Elon Musk. Musk, kay Elon Musk, di ba? Na ano po? Sabi, he is the richest person on earth. Sabi mo sa katabi mo, sa mundo lang. Pero tayo, langit at sa mundo, tayo po ang pinakamayaman. Amen. Hallelujah. So tayo ay anak ng hari. So ito ang gusto ng Lord. Maranasan natin. Sabi nga ni Jesus, I have come, naparito ako, that you may have life and have it more abundantly. Kung ganun, ba't nagkanda sira-sira buhay ko? Hep, hep, hep. Hindi kasalanan ng Diyos yan. Kasalanan mo yan. Kasalanan ng mga ninuno natin yan. Dahil kay Adan, pumasok ang kasalanan, pumasok ang sumpa, pumasok ang kamatayan. Dahil sa kanyang kasalanan. Pero dahil kay Kristo, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan.
buhay na masagana at buhay na naganap. Amen? Kaya dapat ma-born again tayo. Kasi bakit? Kung hindi, nandoon ka pa rin, nakakonekta ka pa rin kay Adan. Sa lahi ni Adan, may kamatayan, may sumpa, di ba? May sakit. Sa lahi ni Jesus, okay, nandun ang lahat ng provision na kailangan natin, pati buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi niya, I have come that you may have life and have it more na abundantly pa. Saan ka pa? Grabe. Amen po ba? Yun yung hangarin ng Diyos. Okay? So binigyan tayo ng bagong buhay. Pinanganak tayo sa Espiritu. So tingnan mo yung katabi mo. Hindi lang pala physical yan, spiritual yan. Okay? Spiritual po yan. So dapat ganito. Kung totoo sa atin ang inuupuan mo, totoo ba yung inuupuan mo? Siyempre, kasi kung hindi totoo yan, kanina ka pa nalaglag. Tama po ma? Kung gaano katotoo yan, nahahawakan mo, nakikita mo, ganon din po sa spiritual. Hindi lang tayo sanay. Sabi ko kanina, di ba, dual citizenship tayo. Hindi mo ba alam, tayo din ay nasa dalawang lugar ngayon. Nandito tayo sa church, sa Angon ng Rizal, sa ibabaw ng Super 8, pero nandun ka rin, nakaupo, sa kanang kamay ni Kristo. Pastor, sige, palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah. Pastor, saan nakalagay yan? Ephesians, di ba? Chapter 2, verse 6, makikita niyo po yan. Pero wala yan dyan, hindi ko nilagay. Okay? Sabi dito, God raised us up. The Heavenly Father, kinuha daw tayo, raised us up, and seated us. Hindi yung will seat us, ha? Hindi ito mangyayari pa lang, nangyari na. God raised us up and seated us, di ba, with Christ Jesus in the heavenly realms. Inupo niya tayo. Katabi natin si Jesus. Nandito tayo at nandun tayo at the same time. Kaya lang, mas aware tayo dito. Mas yung nakikita natin, nahahawakan natin, naamoy natin dito. Pero alam mo ba, sabi mo sa katabi mo, kung ikaw ay anak ng Diyos, kausapin mo ang katabi mo, kung ikaw ay anak ng Diyos, may karapatan ka doon. Make sense? Siyempre, tatay mo eh. Tatay mo ang Diyos eh. Amen? Kung naniniwala ka sa Diyos, di tatay mo si Lord. Tama po ba? Kung naniniwala ka kay Jesus, sabi ng Biblia, ang lahat ng nananampalataya at tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. So kung ikaw nananampalataya ka kay Jesus, tinanggap mo siya sa buhay mo, ganun lang, pastor, ganun kadali. Wala na ba akong kailangan na ano-ano? Para yung, wala bang hazing muna bago pumasok dyan? Wala po. Binayaran na po ni Lord. Amen? Binayaran na ni Lord. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, welcome sa pamilya ng Diyos. Amen? Palakpakan naman natin ang bawat isa. Thank you, Lord. Okay, so pinanganak tayo, may new birth. Sabi sa Romans chapter 8, verse 15. Tingnan natin. Romans 8:15. So you have not received. Meron daw tayong tinanggap. Hindi lang buhay na walang hanggan, meron tayong tinanggap. Sabi dito, so you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Hindi na po tayo mga alipin. Biro mo, hindi ka ba napapagod? Sa trabaho, alipin ka. Sa bahay, alipin ka. Di ba? Alipin ka, alipin ka sa utang, alipin ka sa takot. Di po ba? Lagi na lang ganun ba ang kwento ng buhay natin? Pero sabi dito, so you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead, ano daw? You receive, ano daw? God's Spirit. Amen? The Holy Spirit. When He adopted you as His own children. Amen? Nakalagay po ba dyan? Ba't wala? Kaya pala, hindi nagre-respond itong mga to eh. Romans 8:15 po. Ayan. Okay. Romans 8:15. Okay. So yun po, tayo po ay inadopt. Kabilang saan? Sa pamilya ng Diyos. Yan. Basahin natin ulit. So you have not, ano daw? Receive a spirit that makes you fearful slaves. Instead, ano daw? You receive God's Spirit when He adopted you as His. Oh, wow. So may karapatan ka. Sabi mo sa katabi mo, may karapatan ka. Sa bahay ni Papa. Amen? Now, sabi dito, we call Him, ano daw tawag natin sa Kanya? Abba, Father. Okay.
Eh ikaw, bahala ka kung hindi ka, parang hindi ko trip yung aba eh. Pwede bang daddy? Pwede. Sosyal. O pwede bang tatay? Pwede rin. Walang problema, tay. Diba? Amen? So you can now call God Father. Aba, may terms of endearment, may paglambing. Aba, Father. Yan. Okay? So yun pwede tayong lumambing, pwede tayong pumasok sa presensya niya. Kaya yung tinuturo po natin na nung mga nakaraan, actually that was last year, February and March, nagturo ako nung papaano pumunta sa langit. Siguro iba sa inyo, taas kilay, o ibang mga nakikinig, hindi po tayo kulto. Nasa Bible po yun. Sinabi ko na kanina, we are in two places at the same time. We are here and we are there. Pero mas aware tayo dito. Gaano kasimple ang pagpunta sa langit? Ayan po, sinabi na ng Lord kanina. Okay, in-adopt tayo as, His own children. Tayo mga anak. Sabi mo sa katabi mo, anak, ikaw ay anak ng Diyos. At sabi dito, ang tawag mo sa Kanya, Abba, Father. May paglambing. Alam nyo, gaano kasimple lang umakyat ng langit? Simple lang, maglambing ka lang. Tay, pwede bang umakyat dyan? Madali ba? Mahirap? Hello, madali ba? Mahirap? Madali lang maglambing, di ba? Tay, pwede bang umakyat dyan? Now, it takes faith for you to enter. Kailangan ng pananampalataya. Kasi para kang nag-i-imagine, naglalaro. Dati nga, nung bata tayo Di ba? Naalala nyo, lumalangoy ka, walang tubig. Ang galing mong sumisid. Tama po ba? Wala kang oxygen tank, nakakasisid ka. Biro mo, binabaril ka, hindi ka tinatamaan. Galing lumilipad. Tama po ba? Bakit yun? Nai-imagine natin. Pero alam niyo po, ang Diyos ay nangungusap sa mga pinapakita sa atin. God speaks to us in images, through images, or through, visions. Pinapakita sa iyo ang langit. Po? So next time, itong mga susunod na to, ituturo po natin yon, yung pag-akyat sa langit. Okay? So verse 16, tingnan natin. For His Spirit, joins with our Spirit. Aba, nagkakaisa yung Espiritu ng Diyos at saka Espiritu natin to affirm that we are, God's children. Kaya alam mo na ikaw ay anak ng Diyos. Tanongin mo yung katabi mo, alam mo ba talaga? Sige, tanongin mo, alam mo ba talaga? May confidence ka bang sabihin na anak ako ng Diyos? Meron ba? Kasi kailangan maging malinaw yan ngayon. Hindi pwedeng bukas, ngayon. Linawin mo sa sarili mo. Kasi kung lalabas ka dito nang hindi ka sigurado na anak ka ng Diyos, ang buhay mo lito. Ang gulo. Walang direksyon. Kasi bakit? Ang nagbibigay ng direksyon, ang Diyos. Ang buhay mo, nasa kamay niya. Kung hindi ka naniniwala o hindi ka na sigurado na ikaw ay, konektado sa Diyos, ikaw ay anak ng Diyos, ang buhay mo ay magiging magulo. So you have to know your identity. Sabi mo sa katabi mo, kay Lord ka ba talaga? Anak ka ba talaga ng Diyos? Yan ang tanong. Ikaw lang ang makakapagsagot niya. Number 2, ano po nangyari kapag tinanggap mo o sumayo ang banal na Espiritu? May bago ka ng pamilya, new family. Okay? Tingnan mo yung mga katabi mo. Yan. Nasa likod, tingnan mo. Yan. Mga ate, mga kuya, mga tatay, nanay. Biro mo, nawalan ka na ng tatay, nawalan ka na ng nanay, maghanap ka. Maraming tatay dito, maraming nanay dito. Okay. Meron bang lolo dito? Ayoko magturo, baka magalit. Okay. Di ba? May mga kapatid tayo, wala kang kapatid na babae, ang dami mong kapatid na babae dito. Wala kang kapatid na lalaki, ang dami mong kapatid na lalaki dito. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, okay, pag lalaki yan, sabi mo, mas gwapo lang ako sa iyo. Joke lang. Okay. Okay. So tuloy tayo. We have a new, family. Bagong pamilya. Okay. Kasi bakit? Maaring dito sa lupa, hindi na buo yung pamilya natin. Maaring ginulo ng demonyo, nagkahiwalay, nagkawatak-watak, may namatay, may napunta na sa ibang lugar. Hindi mo na, alam mo, wala nang close and constant fellowship. Pero sabi sa John 16 verse 7, basahin natin. Nabasa na natin ito nung part 1. But, I tell you the truth, sabi ni Jesus. It is to your advantage that I go away. Kailangan kong umalis, sabi ni Jesus. Kasi kung hindi, for if I do not go away, the Helper,
the comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby will not come to you. Kapag hindi ako umalis, hindi sa inyo ang banal na espiritu. At dito, di ba, binanggit yung mga title niya. Helper. Ano ibig sabihin ng helper? Katulong. Tagatulong. Kasi pag katulong, parang kawawa, muchacha, parang utusan na di ba? Hindi, tagatulong. Di ba? Tagatulong natin. Okay, comforter. Taga-aliw. Di ba? Kapag ikaw, di ba, namumblema, di ba, may pinagdadaanan ka, kino-comfort ka niya, namatayan kayo, okay, kino-comfort ka niya. Advocate. Ano sabihin ng advocate? Tagapagtanggol. Pinagtatanggol ka niya, a person who pleads a case on someone else's behalf. Merong tumatayo at lumalaban para sa'yo, nagtatanggol. Intercessor. Ano sabihin ng intercessor? Tagapamagitan. Siya ang namamagitan sa'yo at sa Diyos Ama. Grabe, no? Tama po ba? Mamaya mababanggit din natin yan. Siya ang namamagitan sa Diyos Ama at para sa atin. Ganun po siya. Counselor. Ano ba yung counselor? Tagapayo. Nagbibigay ng maayos na payo, advice. Okay? Kasi lahat tayo ay may problema. Tama ba? Kaya kailangan natin ng advice na manggagaling sa Kanya. Strengthener, nagbibigay, tagabigay ng lakas. Okay? Siya ang nagbibigay ng lakas sa atin, magawa natin yung dapat nating magawa. Ano yung standby? Hindi ito yung tambay, ha? Wala akong makita dito kundi nasa tabi mo. Handang tumulong, kakampi. Yan. Ito yung mga repapipaps mo. Ito yung mga tawag dito. Ito yung mga dabarkads mo. Yan. Okay. They remain loyal. Loyal. Sabi mo sa katabi yung loyal. Buti pa si Lord loyal. Okay. So sabi dito, baba tayo sa verse 7, baba pa. But if I go, sabi ni Jesus, I will send Him, the Holy Spirit, ano daw? To you to be in close fellowship with you. Yan. Ipapadala niya daw yung banal na Espiritu para daw maging close tayo sa Kanya. Sabihin, di ba, merong pagsasama, companionship, sasamahan Kanya. Kaya nga sabi ko, gawin yung body-body, sino? Si Holy Spirit. Kausapin niyo siya. Kakausapin kayo ni Holy Spirit. Gagabayan kayo ni Holy Spirit. Okay, mga nakwento ko nung nakaraan, di ba? Kahit ultimong parking lang. Pati yun. Kakausapin ka niya kung saan ka magpapark. Okay? Mga ganun kasimple. Di ba? Kahit gaano ka pa kababaw, aabutin ka ng Lord. Kahit gaano ka namang kataas, aabutin ka pa rin ng Lord. Ganun siya. Okay? John 14:16, basahin natin. Sabi ni Jesus, I will ask the Father, and He will give you, ano daw? Another helper to be with you. O kaya may forever. Okay? Sa inyo magpakailanman. Saan ka nakakita ng ganyang kasama? Kasi yung mga kasama mo, di ba, pag hindi na trip nila yung ginagawa mo, iiwanan ka na. Di ba? Tama po ba? Di ba, minsan, di ba, pag yung nung high school tayo, di ba, high school life na. Pag high school ka, di ba, close ang barkada Dami nyo, tropa kayo Di ba? Pag pumunta sa bahay, para kayo isang basketball team Ubus yung sinaing, di ba? Ganon magkakasama, pero pagpasok na ng college, ayan na po, unti-unti na. Nagkatrabaho na, di po ba? Unti-unti na minsan, minsan nasa abroad na iba. Okay? Pero ito, si Holy Spirit, kasama mo. Sabi mo sa katabi mo, forever. Yan, ang napakaganda, forever. Okay? At sabi dito sa verse 17, tingnan natin, lundag tayo ng isang verse. The helper is the Spirit of truth. Spirito ng katotohanan. Kaya hindi ka lilinlangin, hindi ka lolokohin. The people of the world cannot accept Him because they don't see Him or know Him. Yung mga tao daw sa mundong ito, yung mga hindi pa tumatanggap kay Jesus at nananampalataya sa Kanya, hindi makikilala si Holy Spirit. But sabi dito, you know Him. Bakit? He lives saan nakatira? Saan nakatira? Sa church, sa building? Saan? Sa'yo, kasama mo. Sabi mo sa katabi mo, kasama mo. Yan. Kaya paglabas natin dito, gone are the days na yung mga paniniwala natin na iniwan natin ng Diyos dun sa simbahan. Kasama mo ang Diyos. Kahit saan ka magpunta. Kaya
kapag dumaan ang kotse nyo sa harapan ng simbahan, hindi mo na kailangan mag-antanda. Kasi bakit? Kasama mo siya eh. Hindi para ay, dumaan ako sa simbahan, di ba? Hindi eh. Kasama mo na siya. Magpakailanman. Amen? He lives with you and He will be, with you. Sasamahan ka niya. Okay? Saan ka pa? Okay? Mananahan siya sa iyo. Kasama mo sa pagtulog, sa pagkain, sa problema, sa kasiyahan, sa kalungkutan, kasama mo siya. Amen? Wow. Ibang klase po yung ganon. Bibihira lang po yung ganong friend. Tama po. May friend ka bang ganon? Meron bang kayong friend na ganon? Grabe, minsan nga mag-asawa na nga hindi pa magkasundo eh. Pero ito si Holy Spirit, sasamahan ka niya. Okay? Sabi dito sa 1 John 4:4, basahin natin. Little children, yan ang tingin sa atin ng Lord, mga anak niya. Believers, dear ones, you are of God and you belong to Him and have, already overcome them. Sino yung them? The agents of the Antichrist. Alam niyo po ba, marami pong, kung paano kumikilos ang Diyos sa mundong ito, ganun din kumikilos ang kaaway. May mga ibang tao, may mga kababalaghang mga kwento, at kung ikaw ay hindi open ang iyong kaisipan at hindi ka nagbabasa ng Bible, sasabihin mo, baliw tong kausap ko. Pero hindi. Kasi meron talagang mga pangyayari na tayo na-enkwentro natin, yung mga spiritual na mga kampon ng demonyo. Na-enkwentro din natin yan sa ating buhay. Kaya po may aksidente, yan. Kaya po may mga nananakawan, okay? May patayan, yan po. Sila po ang kumikilos dyan po. Okay? Kaya po may mga nagsisuicide. Alam niyo po, yung ibang nakasurvive ng suicide, sasabihin nila, may naririnig daw silang tinig na gawin nila ito. Dumundag daw sila o ganun gawin. So, ibig sabihin, merong kumikilos, may ahente, may agent si Satanas. Pero sabi dito, you have already, overcome the agents of the Antichrist. Because, bakit daw? Bakit daw? Basahin natin. Because He who is in you, sino nasa iyo? Sino kasama natin? Si Holy Spirit, di ba nasa atin? Sabi dito, is, greater than He, greater than Satan, who is in the world of sinful mankind. Kaya kahit na si Satanas pa ang kaharap mo, huwag kang matakot. Bakit? Tinalo na ni Lord eh. Daig mo. Kasi bakit? Kasama mo si Lord. Amen? Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Kaya the first time nakakaranas kami ng, di ba, nagpe-pray tayo ng minsan ng mga tao, di ba? Minsan hindi natin alam, may mga sapi palang kasama. Huwag kang matakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Sige, kausapin mo katabi mo. Kinakausap niyo po hangin eh, huwag kang matakot. Kausapin niyo po yung katabi niyo. Bawal po yan. Nako po, baka may sapi. Hindi, wala. In Jesus' name. Sabihin mo, bawal matakot. Huwag kang matakot. Kasi kasama mo si Lord. Amen? Meron nga kami, may pumunta nga sa bahay nun. Okay? May pumunta nga sa bahay nun, nakikipagkwentuhan lang po kami sa dining table at biglang nahimatay. Anong gagawin mo pag gano'n ang kausap mo? Biglang nahimatay, ha? Tapos biglang tatawa, hindi nyo ko kaya. Babae, nagboses lalaki. Paano ngayon? Anong gagawin mo? Tatakbo. Okay. Tatakbo kasi sabi mo, diyan ka lang, huwag kang alis. Tatawagin ko si pastor. Yung nagagawa ng pastor, kaya niyo pong gawin. Kung meron kang Holy Spirit, sabi mo sa katabi mo, kung meron kang Holy Spirit, kaya mo magpalayas ng demonyo. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Wala pong senior Holy Spirit, junior Holy Spirit. Wala po. Pantay-pantay po ang natanggap natin. Kaya yung nagagawa ni Kristo, sabi mo sa katabi mo, kaya mong gawin. Ha? Totoo yan? Yes. John 14. Verse 12 to 14. Assignment, basahin nyo. Sabi doon, you can do greater things. Sinabi ni Jesus yon.
at tuwan-tuwa siya na mas ma-accomplish natin mas marami pang bagay kaysa sa kanya. Hindi po siya na-insecure, natutuwa siya, galak na galak siya. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, magalak ka. Dahil yung nagagawa ni Jesus, kaya mo ring gawin. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Hindi mo na kailangan tawagin pa si pastor. Ikaw na. Para may kwento yung buhay mo. Kasi kung wala kang kwento, wala kang kwenta. Gumagawa ng kwento si Lord. So, gumawa ng kwento si Lord sa buhay namin. Etong kausap namin, normal na tao, biglang nahimatay, biglang tumatawa, hindi nyo ko kaya. Nagbuhos sa lalaki. Okay? Eh, nung narinig ko yun, syempre, aaminin ko, may konting kaba. Okay? Kinabahan ako. Sabi ko, parang normal to, biglang naiba. Tapos sabi pa, hindi nyo ko kaya. Ganon no? Eh, ang demonyo, sinungaling yan. Sabi mo sa atin mo, sinungaling ang demonyo. Kaya sinabi ko, okay, hindi kita kaya, pero kaya ka ni Jesus. Sabi kong ganon. As tumahimik po. Hindi po namin sinabi sa pangalan ng Panginoong Hesus, lumabas ka dyan! Hindi kami gumagano na umaatras, hindi po. Kasi marami pong ganun sumisigaw pa, pero paatras na ng paatras. Saan ba yung exit dito? Hindi po. Nakaupo lang po kami, pero nanalangin kami. Sabi niya, Lord, bahala ka na. I just release your kingdom authority, your kingdom power. Alam niyo po, mamaya biglang tumakbo sa CR, suka. Wala naman kami sinabing, lumabas. O sabi ko lang, Lord, we release your kingdom authority, your kingdom power. Siya naman ang kikilos Sino kasama natin? Holy Spirit. Yan. Kaya kahit simple lang, bulungan mo lang, antindi. Sabi mo sa katabi mo, antindi ng bulong mo. Talo pa yung albularyo. Hindi mo na kailangan pumunta sa albularyo. Kailangan mo lang ang Holy Spirit. Amen. Taob lahat. Amen po ba? Mga albularyo nga, may palakasan pa sila kung sino mas magaling Sa totoo lang, may paligsahan po sila. Pero taob silang lahat sa Diyos, sa Holy Spirit. Amen? Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Hallelujah. So after niya sumuka-suka, balik siyang ganun. Sabi niya, ano nangyari? Hindi niya alam kung ano nangyari. Kasi inom ng maraming tubig. Yan. So merong manifestation. So ibig sabihin, natalo na, nadaig na. Kapag kasama mo si Lord, daig na ang lahat ng kampon ng kadiliman. Amen po ba? Okay lang kabahan. Huwag ka lang magpa-obvious. Tama po ba? Huwag ka lang magpa-obvious. Kasi alam niyo po, ang kaaway ganun po yun Tinitingnan kung, alam mo yun, parang suntukan yan di ba? Parang pag nagulat ka, nagulpit-gulat ka na, wala na. Di ba? Feeling mo, mas magaling na siya, wala na. Hindi Sabi ng Bible, greater is He that is in us than he that is in the world. Amen? So number 3, okay, pag nandyan ang Holy Spirit, anong mararanasan natin? New desire. May bago ka ng pagnanais. Yan. Hindi na yung mga makamundong pagnanais. Sabi sa Romans chapter 8 verse 5, those who live according to the flesh have, their minds set on what the flesh desires. Yung mga, di ba, kapag tayo daw, ang ating kaisipan ay nakatuon sa mga makamundong mga bagay, talagang doon talaga tayo nakatuon. Okay? Pero sabi ito, but those who live in accordance with the Spirit have set their minds, or have their minds set on what the Spirit desires. So di ba, pinag-usapan na natin nung nakaraan, ang Holy Spirit ay person. Tama po ba? Natatandaan yon. At bilang person, meron siyang mind, meron siyang will, meron siyang emotion. So sinabi dito, what the Spirit desires. So meron siyang iniisip, nasa isip, may plano, may gusto. Tama po ba? May sariling kalooban. So alamin mo, ano ba ang gusto mo, Lord? Yan, okay. So kapag tayo daw ay laging iniisip natin yung mga makamundong bagay, yun nga yung mangyayari sa atin. Pero kapag inisip natin yung mga spiritual na bagay, yung gusto ng banal na espiritu, ay yun talaga yung mangyayari din sa atin. Okay, tingnan natin sa John 14:23. John 14:23. Jesus answered, if anyone really, loves me, he will keep my word or my teaching.
And my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling place with him. Yun pala yun. So biro mo, hindi lang yung Holy Spirit ang kasama mo, sumama na sino? Sino sumama? Si Father God at saka si Lord Jesus. Sabi niya, we will make our dwelling place. Kanino? Kanino? Sabi mo sa katabi mo, antindi mo. Biro mo, yung Holy Trinity, nasa iyo, kasama mo. Wow. Amen? Hindi lang isa, kundi silang lahat kasama mo. Grabe po. Kaya ganun taob talaga ang kaaway. Pero sabi ito, Jesus answered, if anyone really loves me, he will keep my word. Nung nakaraan, tinuro natin yung ginagawa ng dating mga naunang iglesia, naunang simbahan. Ano yung 4? Yan na. Daily devotion, daily fellowship, daily communion, daily prayer. Yung daily devotion, nagagawa mo na ba? Basa-basa Bible. Nagagawa na po ba natin? Sabi ng Lord, if anyone really loves me, he will keep my word, my teaching. Okay? Pag-aaralan mo, babasahin mo, nanamnamin mo. Hungry ka sa salita ng Diyos. Alam niyo ba, sabi ng Bible kung sino yung word? Si Jesus. John chapter 1 verse 1. And the word, di ba, was God. Di ba? Was with God. Di po ba? Sabi naman sa John 14, sino yung word na yun? The word became flesh and dwelt among us. Si Jesus po ang sinasabi. So kung mahal mo si Lord, binabasa mo yung salita at yung salita, siya yun. Amen? Kaya kung hindi mo pinapahalaga ng Bible ang salita ng Diyos, hindi mo talaga mahal si Lord. Yun lang ang ibig sabihin nun. Amen po ba? Kaya dapat may bagong desire na tayo. Sabi mo, new desire. Bagong desire. Okay? Dapat yan ang ilagay mo sa puso mo. Hinahanap-hanap mo siya. Okay? Hindi lang sa pagbabasa ng Bible, di ba? Nabanggit natin yung papaano ko malalaman ng kalooban ng Diyos. Di ba? 2 bagay, 2 criteria. Ano yung una? General. Pangalawa, specific. Pag sinabing general, saan mo makikita yon? Sa Bible. Makikita mo sa Bible, sa aklat ng Isaiah, bilog ang mundo. Bago pa man na-discover ng mga scientifico, sinabi na po ni Isaiah, bilog ang mundo. Nauna pa sa mga scientifico. Sinabi din sa Bible, sa Book of Psalms, na ang stars hindi mo mabibilang. Na-discover din ng scientifico, later on, na hindi mabilang ang dami ng stars. Grabe. Amen po ba? Ang dami palang pwedeng malaman sa salita ng Diyos. Hindi natin sinasaliksik. Amen? So desire it, nasain mo, kilalanin mo ang Diyos na sinasamba mo. Alamin mo kung ano ang karapatan mo bilang anak. Amen? Alamin mo kung ano yung mga promises na pwede mong panghawakan at ibato mo kay Daddy God at sabi mo, Lord, sabi mo Amen? Nagagalit ba ang Diyos pag sinabi mo sa Kanya, Daddy, naalala mo, nangako ka, sabi mo dito sa verse na ganito. Magagalit ba ang Diyos? Hindi. Matutuwa siya. Kasi bakit? Pinahalagahan mo ang salita niya. May nahugot tayong promise. Ngayon, tanungin katabi mo, may mahuhugot ka ba? Ano hugutin mo? Baka yung hugot lines mo. Ha? Yung hugot mo, yung problema. Hindi. Humugot ka ng salita ng Diyos na nagbibigay ng lakas. Amen. Sa buhay natin. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Kaya tayo bagsak Hugot tayo ng hugot ng mga sama ng loob. Ang hugutin mo salita ng Diyos. Babaguhin ka ng salita ng Diyos. Okay? So yun dapat ang desire natin. Okay? John 14 verse 26 says, but when the Father, sends the advocate as my representative, that is the Holy Spirit, He will teach you, everything. Tuturuan ka niya and will remind you of everything I have told you.
Di ba nakwento ko na sa inyo before? Si doktora, siyempre, ang doktor, ilang taon nag-aral yan? Ha? 10 years? Yung special, yung ano pa nila, yung specialista pa, yung pagiging ano pa, di ba, kunwari, kung nag-ano pa yan, internal med pa yan, di ba, may mga specialist, di ba? Ilang years? 10 to 12 ba? 10 to 15 years? Parang ganun. Okay. Ito yung asawa ko po nagderma. Meron silang pasyente, nabanggit ko na ata noon pa Ang sakit ay Stevens-Johnson's disease. Alam niyo po yon? Alam ko lang yung Johnson's, yung pulbus Diba? Hindi po, Stevens-Johnson's disease. Ano po yung Stevens-Johnson's disease? Ito po ay paano ba sabihin yon? Dahil sa kakainom mo ng malalakas na gamot, painkillers, umiinom ka ng gamot na para sa, tawag dito, sa lungs, wala ka namang sakit sa lungs, wala ka namang TB, nagsa-self-prescribe ka ng mga gamot na matitindi. Kakainin mo ng ganon, yung mga lamang loob mo at yung labas ng katawan mo parang nasunog, third-degree burn. Nakakita na kayo ng taong nasunog? Ano itsura? Tsaka di ba, lumolobo, parang tubig-tubig. Nagpapaltos, pikit ang mga mata at putok-putok-putok mga labi. Pikit-pikit yung mga mata yan. Tapos ganun po, talagang na parang nagtutubig, manas. At yung loob po ng katawan, ganun din po. Merong mga lumobo sa loob, may mga tawag dito, basta yun. Okay. So, si doktora, tinitreat niya, team po sila ng mga doctors. Sa kanya, sa balat. Sabi niya, Lord, ano bang gagawin ko? Paano ba ito? Kasi yung pag-ahon ng likod doon sa higaan, may mga naiwan. Madidiri ka talaga. Di ba, parang, paano yun? Nanlalagkit, nagtutubig, ganun. Paano yun? Anong gagawin? Yan. Alam niyo po, nagtanong siya kay Lord, anong gagawin ko dito? Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito sa pasyenteng ito. Sabi sa kanya ng Lord, yung infrared, yung ilaw, itutok daw sa mga sugat para tumuyo. Okay? Okay? Tama po ba? Pagkatapos tumuyo, i-apply daw yung yelo. Pag yung naglangib-langib na, yung nagtigas, mag-apply ng yelo. Alam niyo po, sabi niya, nung ginawa niya yun, na-amaze siya, gumaling yung pasyente, yung balat umayos. Okay? At sabi niya, alam mo, Han, kinakausap ako, yung sinabi ng Holy Spirit, wala sa textbook yun namin sa pagiging doktor. Tinuruan niya lang ako. Ang lungkot niya naman. Palakpakan natin si Lord. May hangganan ang lahat ang talino ng tao may hangganan. Kahit specialista pa yan, may hangganan. Pero yung nakakaalam ng lahat ng bagay, walang hanggan yun. Amen? Hallelujah. Kaya gawin mong body-body si Lord. He will teach you everything. Amen? And will remind you of everything I have told you. 1 John 4:6, okay? Ano po yung 1 John 4:6? Tingnan natin. But we are from God, so the people who know us listens to us, but the people who are not from God don't listen to us. This is how we know the spirit that is true and the spirit that is false. Kasi ganito yun Kung talagang kay Lord ka, pagdating sa salita ng Diyos, gising ka. Nakikinig ka. Pag inaantok ka at parang ayaw mo makinig, mag-isip-isip ka. Baka wala si Lord sa'yo. Baka wala yung Espiritu ng Diyos sa'yo. Kaya hindi ka nakikinig. At kaya hindi mo naintindihan. At kung ganun, mag-repent ka at sabihin mo, Lord, gusto kong maintindihan ang salita mo. Gusto kong, magkaroon ng tunay na relasyon sa iyo. Amen po ba? Dapat ganun ang heart natin. Okay. Number 4, bilisan na natin. Ano pa nangyari pag nandiyan ang Holy Spirit sa atin? A new way of living. Bagong pamumuhay. Okay? Sabi sa Romans 8:9, however, you are not living in the flesh or controlled by the sinful nature, but in the Spirit. In fact,
The Spirit of God lives in you. Ano daw ginagawa niya? Habang nasa atin, directing and guiding you. Alam mo, totoo yun. Sabihin sa'yo ng Holy Spirit, gawin mo to. Huwag mo yan gawin. Huwag kang sumama dyan. O ito, yan. Diba? Ito ang kunin mong kurso. Yan, suotin mo to. Yan, sumakay ka dyan. Huwag kang sasakay dyan. Alam mo yun? Kakausapin ka po niya, directing and guiding you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him and is not a child of God. Kaya yan pala ang sign na tayo anak ng Diyos. Meron tayong banal na Espiritu. Okay? Romans 14:17. Tingnan natin. For the kingdom of God is not a matter of what we eat or drink. Biro mo sa panahon ngayon, grabe talaga. Tingnan mo ang Facebook. Ang daming patungkol sa pagkain. Dito lang sa Angono, ang daming makakainan. Tama po ba? Mahilig tayong kumain. Pero sabi dito, hindi daw yan ng binibigyan ng pagpapahalaga sa kaharian ng Diyos. Ano daw ang binibigyan ng pagpapahalaga? But of living a life of goodness or righteousness. Yung tamang pamumuhay. Yan. Yung pamumuhay ng matuwid. And peace and joy in the Holy Spirit. Alam niyo kung bakit wala tayong joy? Alam niyo bakit wala tayong joy? Wala kang joy? Kasi wala kang kapayapaan. Alam mo kung bakit wala kang kapayapaan? Kasi hindi ka namumuhay ng tama. Mamuhay ka ng tama, magkakaroon ka ng kapayapaan, magkakaroon ka ng joy. Magkakadikit po lahat yan. At sabi dito, hindi mo kayang mamuhay ng tama na mag-isa sa sarili mong lakas. Kasi ngayon, bukas, magaling ka, sa isang araw, sasablay ka, bagsak ka na naman. Pero sabi dito, in the, Holy Spirit. Living a life of goodness in the Holy Spirit. Living a life of peace in the Holy Spirit. Living a life of joy in the... Yan. Kaya hindi porket pag may trabaho ka, masaya ka. Pag wala kang trabaho, hindi ka masaya. Hindi po ganon. Pag may pera ka, masayang-masaya ka. Pag wala kang pera, hindi ka masaya. Ang buhay mo yung paghahanong-ganon, di po ba? Saan ka ba talaga? Sabi dito ng Lord, pwede ka talagang maging constantly na masaya in the Holy Spirit. May pera man o wala. May blessing man o wala. May trabaho man o wala. May joy ka pa rin. May peace ka pa rin. Tama po ba? At mamumuhay ka pa rin ng tama. Hindi ka magnanakaw. Amen. Kasi bakit? May relationship ka sa Holy Spirit. Okay, next. Verse 18. If you serve Christ with this attitude, yung ganong attitude daw, you will please God and others will approve of you too. Okay? Doon natin mapiplease si God. Okay? And last, anong meron? Pag nandiyan ang Holy Spirit sa atin, meron tayong bagong kapangyarihan. Hindi na yung sarili mong powers. Kasi mabilis tayong mapagod. Kundi powers na gagaling kanino? Kay God. Amen? Sabi nga ng iba, extra Diyos. Ano extra Diyos? Pag napagod daw, mag-extra Diyos. Hindi. Okay, yung may kapangyarihan na nanggagaling kay God. Yan. So sabi ng Romans 15:13, basahin natin. I pray, sabi dito ni Paul, that God, the source of hope, yan, ang pinagmumulan ng pag-asa, will fill you completely with joy and peace. Biro mo, nanggagaling sa Kanya, no? Because you trust in Him. Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. Wow! Confident tayo, hindi sa ating mga sariling lakas, kakayanan, talino, kilala, kundi dahil sa Kanya. Amen? Confident tayo kay Lord. Confidently beautiful. Okay? Apostles, in the Acts of the Apostles, di ba? Book of Acts 1, chapter 1, verse 8, sabi dito, but you will receive, ano daw? Anong power? Dunamis. Ang sabi ng power dito, dynamite power. Dunamis power. Okay, when the Holy Spirit comes upon you. Ito yung malaking pagsabog. Di ba ang dynamite, pag sumabog yan, yumayanig, may mga nasisirang mga bagay. Tama po ba? Yan po yung meron tayong kapangyarihan. Nakakapagpasabog ng gawa ng kaaway. Yun po yun. Kaya pag nagpe-pray tayo, alam niyo po, nagpapasabog po tayo. Hindi natin nakikita, pero in the spiritual realm, may mga sumasabog. At nagugulo po yung kaaway. Okay? But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be, ano daw? My
witnesses, magiging saksi, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Kahit saan tayo magpunta, kasama natin ng Lord, at dahil kasama natin ng Lord, may kapangyarihan tayo, at hindi lang yon, tayo ay mga saksi, na kahit saan tayo magpunta, ano po? Di ba? Ipapangalandakan natin. Sino? Si Jesus. Amen? Amen? Pinangangalandakan mo ba si Jesus? Sinishare mo ba siya sa ibang tao? Yun po, kasi kung talagang mahal mo siya, sinishare mo siya. At alam bakit? Bakit mo kailangan i-share siya? Kasi nga lahat ng tao na wala sa Lord may problema. Okay? Kailangan nilang makita yung solusyon na si Jesus, si Lord ang solusyon sa buhay nila. Yung mga pamilyang nagkakahiwalay, di ba? Yung mga anak na nalulunod sa drugs, sino ang solusyon? Si Lord, si Jesus. Siya ang solusyon. Okay? May mga kasama tayo dito na dating addict, di ba? Na dati, ang gulo-gulo ng pamilya, nandito sa church, inayos ng Lord. Okay? Ano ang kwento ng buhay mo? Sige, tanongin mo yung katabi mo, ano ang kwento ng buhay mo? Gamitin mo yan. Di ba? Sa ibang tao, kung paano ka binago ng Diyos. Alam mo, minsan, ito sasabihin, natatakot ako mag-share, pastor, hindi naman ako pastor, hindi naman ako maalam sa mga verses, hindi nga ako marunong mag-memorize. Okay. Hindi ka marunong mag-memorize, pero kaya mo ikwento yung ginawa ng Diyos sa buhay mo? Kaya mo ikwento? Yun. Alam mo, matindi pa nga yun eh. Hindi nila pwedeng i-refute yun eh. Sabi, no, hindi totoo yan. Hindi nila masasabi yun. Bakit? Buhay mo yun eh. Nangyari sa yun eh. Amen? Grabe. So you can tell others about what Jesus has done in your life. Okay? Romans 8:26. Yan. In the same way, the Spirit comes to us and helps us in our... Sino dito may mga kahinaan? Lahat tayo meron. Pati ako. We do not know what prayer to offer or how to offer it as we should. Totoo nga naman. Kaya pag sinabi mo, ikaw naman mag-pray, ano sasabihin ng isa? Ano sasabihin ng isa? Ikaw mag-pray. Ano sasabihin ng isa? Ba't ako? Diba? Tama ba? Tama? Nangyayari? Di ba? Kasi hindi natin alam kung paano manalangin eh. Okay? Pero sabi niya, tutulungan niya tayo. We do not know what prayer to offer or how to offer it as we should. But the Spirit Himself knows our need and at the right time intercedes on our behalf with sighs and groanings too deep for words. Alam mo minsan, ito, malalim na po ito. May pinagpe-pray ka. Pag sinabing intercede, hindi na yung puro prayer request mo. Lord, pagpalain mo naman kami, makabayad kami, makaaral si ganito, ganyan, puro kami, sa amin, ako. Ibang tao na pinagpe-pray mo. Pag ibang tao na pinagpe-pray mo, minsan ipaparamdam ng Lord sa iyo yung nararamdaman ng tao. Kaya minsan, hindi mo maintindihan, hindi mo maibigkas, pero iyak ka ng iyak. Kasi yung kabigatan na nararamdaman niya, nararamdaman mo. Umiiyak ka, you groan. Okay? Minsan nga, hindi mo na alam kung anong sasabihin mo, iyak ka na lang ng iyak. Lord, si ganito. Tapos iyak ka na lang ng iyak, di mo na maintindihan. Alam niyo po, tinutulungan tayo ng Holy Spirit. No? At ang Holy Spirit po ay tumutulong sa ating manalangin. He intercedes on our behalf. Tinutulungan tayo. Sabi dito sa 8:27, tingnan natin, and He who searches the hearts, siya daw na nakakakita ng ating mga puso and knows what the mind of the Spirit is. Yan. Because the Spirit intercedes before God on behalf of God's people in accordance with God's will. Kaya ang Holy Spirit gagawin niya ganito. Siyang mamamagitan sa Diyos at sa atin. No? At alam mo, siya magpapahatid sa Diyos kung ano yung talagang gusto nating sabihin na according to God's will. Kumbaga parang may interpreter ka. Siguro kung may mga hindi tamang mga nasabi, alam mo yun, hindi niya na i-edit niya na pagdating sa Ama. Ganun po ang ginagawa niya, tinutulungan niya tayo. Okay? So sabi din ng Bible, tingnan natin, at ito na yung pinakahuli. Ito yung na-discuss natin nung nakaraan. At sana maintindihan niyo at maalala niyo ito. Meron tayong kapangyarihan. Sabi ito, John 16:15, basahin natin, tayo tayong lahat. Yan.
I want you to have conviction in your heart as you read this. Okay? John 16:15, basahin natin. 1, 2, 3. All things that the Father has, ano daw? Are mine. Ulitin natin. All things that the Father has are mine. Ibayin natin. Ang lahat ng meron si Papa, sige. Uli, nako naman. Ulitin natin. 1, 2, 3. Ang lahat ng meron si Papa ay sa akin din. Ulitin natin. Ang lahat ng meron si Papa ay sa akin din. Wow. Amen? Nag-gets niyo po yan? At sabi dito, because of this, I said that He, the Holy Spirit, will take from what is mine and will reveal it to you. Ipapaalam niya sa'yo, ibibigay niya sa'yo, di ba? Para maunawaan mo at hindi lang maunawaan, makamtan mo. Kung anong meron daw si Jesus, galing sa kanyang Ama, di ba? Ang lahat daw ng nasa Ama ay nasa Kanya. At hindi lang yon, ang lahat ng na kay Jesus ay ano daw? Ibinibigay din kanino? Kanino binibigay? Through the Holy Spirit. Amen? Si Jesus ba nagpapagaling na may sakit? Sabi mo sa katabi mo, meron ka rin nun. Wow, sige, tanggapin mo by faith. Thank you, Lord. Meron din ako nun. Amen? Si Jesus ba gumagawa ng milagro? Kaya mo rin yun. Amen? Kasi kung ano meron siya, meron din daw tayo eh. Amen? Hallelujah. Di ba si Jesus, nung nag-pray siya, dahil maraming papakainin, dumami yung pagkain, nangyari ba? O di mag-pray ka rin na dumami yung pagkain. Pag nakita mo yung ref nyo na, uy, ang daming space. Yan. At di sabi mo, Lord, salamat! Ama, mapupuno na naman yung rep namin. Kaysa yung pambihirang buhay ito, ano ba ito? Puro na lang tubig ang laman. Ay, di ba? Ay, di ba, baguhin natin yung deklarasyon natin. Sabi natin, Lord, salamat! Mapupuno ang rep. Eh, Pastor, wala kaming rep eh. Eh, di magdeklara ka ng rep. Lord, penging rep. O, ilang pintuan. Ayan. Gusto ko dalawa. Ayoko yung ganon ha. Gusto ko yung ganon. Social. Pwede bang humingi? Pwede. Tama po ba? Amen po ba? Pwede. So yun po eh. Kung anong meron siya, ay sa atin din. That is if you believe. If you hold on to the Word of God, you have the power. Amen? Ano po yung pinag-aralan natin ngayon? When the Holy Spirit enters your life, ikaw ay bagong nilalang na. You have a new birth, a new family in God, and dito sa atin, you have a new desire, bago na ang gusto mo puro kay Lord na, a new way of living. Dati, okay lang sa'yo, manood ng mga malaswa, ngayon hindi na, okay? Iniiwasan mo na, nandidiri ka na, okay? Okay lang sa'yo magsinungaling noon, pero ngayon ayaw mo na magsinungaling, gusto mo na yung tama at totoo na. Number 5, new power. And it is the power of the Holy Spirit para tulungan kang magbago. At hindi lang yon, kung ano ang meron si Lord, yun, meron din ako. Kung ano meron si Lord, meron din ako. Kung ano meron si Lord, meron din ako. Kung ano meron si Lord, wow, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Let us bow down our heads in prayer. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your word. At salamat, Lord. Kaya mo binibigay ang Holy Spirit. Kasi gusto mong maranasan namin yung buhay na sinasabi mo. Lord, hindi namin kayang magbago. Pero salamat sa Holy Spirit, tutulungan niya kaming magbago. Tutulungan niya kaming maging banal. At hindi lang yon, lahat ng meron, ikaw, Ama, meron din kami. Salamat po. Prepare our hearts today as we partake of our Holy Communion bilang pagpapatunay na binayaran na lahat ni Jesus. I want you to partake of the Holy Communion. Lahat po tayo. Sabay-sabay po tayong kakain at iinom. Hallelujah. Kumuha lang kayo ng elements and then mamaya po, sabay-sabay po tayong kakain at iinom.
Oh Lord, we worship you. We thank you, Holy Spirit. We thank you for your love. I see the cloud. I step in. I want to see your glory like Moses did. Flashes of light and rolls of thunder. I'm not afraid. I'm not afraid. Show me your glory. Make this your prayer. Show me your glory. Yes, Lord. Show me your glory. Oh God. Show me. Bisitahin niyo po, Lord, ang bawat isa. Ang bawat pamilyang naririto. We want to experience your glory. I'm awed by your beauty. I'm awed by your beauty. I'm lost in your eyes. Lost in your eyes. I long to walk. I long to walk in your presence like Jesus did. Your glory surrounds me. Your glory surrounds me. And I'm overwhelmed. But I'm not afraid. But I'm not afraid. I'm not afraid. But I'm not afraid. Show me your glory. Show me your glory, my God. Show me your glory. Show me your glory. Yes, Lord. Thank you, God, for sending your Son, Jesus Christ, to die on the cross for our sins. Kaya Lord, tinataas namin ang tinapay. Sige, taas natin ang tinapay. Lord, at binibigyan namin, Lord God, ng pasasalamat ang ginawa ni Jesus para sa amin. Nilalagay namin sa aming alaala ang lahat ng kanyang ginawa. Thank you, Lord. Ikaw na po ang nagdusa. Ikaw nagbayad ng aming kasalanan sa krus. And you said in your word in Isaiah 53 that by your stripes, dahil sa iyong mga sugat, we are healed. Kaya kung ikaw ay may sakit, may karamdaman, by faith, I want you to declare this, by the stripes of Jesus. Sige, sabihin nyo, by the stripes of Jesus, I am healed. Pinapalayas ko lahat ng sakit, karamdaman sa aking katawan, at dinideklara ko ang kagalingan. Mangyari na, dumaloy na, in Jesus' name. Amen. Kainin po natin ang tinapay. Taas mo natin ang juice. Ang juice na ito ay ang banal na dugo ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po sa iyong banal na dugo na nabuhos para sa amin. Hinugasan mo ang lahat ng aming kasalanan. Tinanggal mo lahat ng aming mga kapalpakan sa aming buhay. Sumpa.
Lord. At dalangin ko, Diyos, salamat sa inyong pakikipagtipan sa amin, kaya lahat ng meron dyan sa langit, lahat ng meron ng Ama at ang Panginoong Jesus ay meron din kami. Thank you, Lord. We receive it in Jesus' name. Everybody say, Amen. Inumin po natin ng juice. Amen. At sa oras na to, dadako tayo sa ating pagbibigay bilang tanda ng ating pag-ibig sa Diyos, pagsamba. Let's give to the Lord our tithes, our offerings, as we just continue to worship Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. I long to look on the face. I long to look on the face of the one that I love. Long to stay in your presence is where I belong. Long to look on the face of the one that I love. Long to stay in your presence is where I belong. Long to look on the face of the one that I love. Long to stay in your presence is where I belong. Long to look on the face of the one that I love. Long to stay in your presence is where I belong. Is where I belong. Is where I belong. I belong to you. I belong to you. I belong to you. I belong to you, Jesus. I belong to you. I belong to you. I belong to you, Jesus. I belong to you. I belong to you. I belong to you, Jesus. Show me your glory. Show me your glory, my God. Show me your glory. Show me your glory. We worship you, Lord. We thank you, Father, Son, and Holy Spirit, sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay. Kaya, Ama, I pray, samahan niyo po ang bawat sa at ingatan sa lahat ng kanilang pupuntahan. Lord, bless every family here, O God. Protect them from any harm, from any danger, from all the attacks of the enemy. Kahit na, Lord, yung sinasabing bagong virus daw, hindi namin ito pinapayagan in the name of Jesus. We declare your divine protection upon all of us. Taas natin ating kamay sa Panginoon. And Father, bless the work of our hands. Whatever we touch, it shall prosper, it shall multiply. Whatever we declare, the heavens and the earth will honor, because we honor you, Father, and you honor us as your children. Thank you, Lord, for making us your dwelling place. And we thank you, Lord, for those who have given their tithes and offering. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa mga nagbibigay sa aming gawain, Lord God. Lord, sa mga nanonood sa amin sa FB Live, pagpalain niyo rin po ang bawat isa. Thank you, Father. Thank you for our food na pagsasaluhan po namin. And Lord, we give you all glory, all honor, all praise. This is our prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. At lahat ng in love kay Lord, sumigaw ng Amen! Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Hallelujah. Thank you po sa ating mga nanonood sa ating FB Live, and we hope that you may natutunan po tayo ngayon about the Holy Spirit. Okay, reminders lang po, every Wednesday, 8:30 p.m., meron po tayong prayer meeting
via Google Meet at every Saturday 5 a.m. Pasensya na, last Saturday wala, napagod po kami, pagod. Okay. Pero this Saturday magkakaroon po, okay, 5 a.m. via Google Meet din po. Ang ating mga youth ay meron sila every Thursday 9 p.m. Youth boys online meeting, okay? Sa mga tatay naman, every Tuesday, 8 p.m. online din via Google Meet, okay? Sa mga kababaihan, Saturday, 8 p.m., okay, via Google Meet din po. Okay, ano pa ba? Meron pa ba? Wala na? Okay. And we also like to welcome si Benj Anthony, ano ba to? Gabo, tama ba? Gabo? Where are you? Yun. Tama po ba? Gabo? Tayo po kayo. Yan, palakpakan po natin. Yan, si Benj Anthony Gabo. Yan, okay. Welcome po sa His Dwelling Place. Okay. Si Joanna Marie Viray. Where are you, Joanna Marie? Yun, tayo po kayo para makita po kayo. Hello po. Yan, welcome po sa His Dwelling Place Church. Yan. Okay. So, ano pa ba? Meron pa? Ay, okay. Although may pagkain tayo, no, pero prayer and fasting po tayo. Actually, nag-start po ngayon ang prayer and fasting natin. Pero okay lang po. Okay? Huwag po kayong ang tawag dito. Huwag po kayong ma-dishearten. Okay? Ang ating prayer and fasting, tatlong uri lang po ang pwede nating gawin. Okay? It's either one day ka lang magfa-fast, isang araw lang. So, it's either pwede kang uminom ng tubig the whole day or uminom ka ng sabaw o kaya juice. Pero walang halong karne sabaw lang. Okay? So liquid lang yon. Liquid lang pwede mong gawin for one whole day. Isang araw lang yon. Okay? From May 1 to 7. Isang araw lang. Or kung gusto mong 3 araw ka magfa-fasting, okay, 1 meal lang ang pwede mong kainin. Kung lunch lang. Kung breakfast lang. Okay? 1 meal a day, 3 araw yon. Okay? Anong kakainin ko? Kahit anong gusto mong kainin. Sige, basta 1 meal lang. Okay, so ano yung una? 1 day lang, tubig lang, or liquid lang ang pwede mong inumin. Yung pangalawa naman na fasting na pwede mong gawin, 3 araw, kakain ka, prayer and fasting, pero 1 beses ka lang kakain sa bawat araw. Okay? Kung dinner lang. Okay, nagets nyo po Yung isa naman, yung pinakauli, 7 days ang fasting. Okay, 7 days, pero gulay lang ang kakainin. Bawal ang meat, bawal ang dairy products. Okay. Bawal ang fish, chicken, okay, baboy, baka, aso, kabayo. Okay, kung may kumakain pa noon, Okay. Bawal po 'yon. Okay. Pastor, paano 'yun? Nagsimula na tayo ngayon. Gusto ko mag 7 days. Okay lang mag-extend kahit 8, 9, basta alam na natin, basta first week of the month, prayer and fasting natin yon. Okay? God bless you all. At sige, enjoy your time together with your family. Kain na po tayo. Kain po tayong lahat. At, nga pala, we'd like to welcome nakalimutan. Ano pangalan? Margie. June, akatukayo ko. Junior din ba to? Junior? Junior. First name ni Kuya Junior. Husto. Hello po, Kuya Husto. Kaway-kaway naman po dyan. Ayun, nandun sa likod, nasa likod. Hello po, ayun Okay. So, welcome po sa His Dwelling Place Church. Okay. Si Kuya June. Okay. Sige po. Kain na po tayo. Pwede po mag-fellowship mamaya po per group,